5, 4, 3, 2, and cue. Hello friends! Welcome to our channel, the Snooki Serna Channel. Wow, napaka-formal. Isang totoong alagad po kasi ng sining ang bisita natin ngayon dito sa the Snooki Serna Channel. More than half of her life, she devoted to her craft as an actor. Hindi po matutularan ang kanyang galing sa pag-arte. Isa po siyang award-winning actress. Sino po ang hindi makakakilala sa napakagaling at iginagalang po nating lahat. Wala pong iba kundi si Miss Perla Bautista. Hello. Thank you for the introduction. Wow. Task. Tita, how is everything? Kamusta naman po kayo? Awa ng Diyos. Ito, buhay pa. Very much alive. Oo naman, awa ng Diyos. Tita, ano po ba ang pinagkakabalahan nyo ngayon? Wala, sa bahay, nag-aalaga ng mga aso, pusa. Naglilinis ng garden. Naglilinis ng bahay. Naglalaba din. Ang sipa Dami naman. kong tanggap na labada. Kayo po, tita, how many animals do you have at home? Dalawa lang kong aso. Isang pusa. Okay. Naku, ano ko yun? Mahal na mahal ko. Talagang pagising ko sa umaga, pagkain kagad nila. Ako kahit wala akong pagkain, sila meron. Sobra, no, tita. Ang nagturo sa akin magmahal sa aso at pusa, si Anita Linda. Mahal na mahal si Anita. Naku, talagang, yan ang iniwanan niya sa akin. Tita Perla, trivia lang. Si Tita Anita po is my grandmother. Opo, Buena Flor po siya. Buena Flor po si mami ko. Mahal ko yun. Thank you, Tita. Tita, you were born 1940. 1940, 5 years old po kayo nang sumiklab ang World War II. What were your memories of the war? Nakatira kami sa tapat ng garrison sa Tondo. Bahay namin, ayan, ito lang, at saka yung garrison. Naku, ganun ka. Pero, wala akong nakita pagmamalupit ng mga Hapon sa amin. Kami mga nakatira doon sa lugar na yon. Mababait sila. Ako, alaga ako ng mga Hapon, pinibigyan ako ng pagkain. Pag nakikita nilang naglalaro ako doon sa bangketa, binibigyan ako pagkain. Nagtatanim sila sa likod ng garrison ng puno ng saging at saka kamote. Pag harvest time na, naku, ang dami kong kamote at saka saging. Binibigyan ako. Wala akong nakitang pagmamalupit. Wala. Tita, di ba po, kayo ay 8 kayong magkakapatid? Tita, noong mga panahon na yon, syempre pumutok ang gera. Talagang it was a hard life for you then. Ano po yung naging experiences ninyong magkakapatid? 8 kayo in the middle of that war. Di ba po? Parang hindi ba yung naging traumatic experience? Hindi. Wala namang sa amin. Pero, ang tatay ko, laging wala sa bahay namin. Bakit po? Paano? Guerrilla tatay ko. Na nasa Cavite. Walang alam siyempre yung mga Hapon. Naaawa nga sa amin dahil ang bata, lagi nakakalat din sa bangketa, naglalaro. Walang tatay. Yung tatay namin nandun, nakikipaggera. Nakikipaglaban pala si Papa. Sa paghihirap, yung nagbenta po kayo ng... ano po yung mga binenta niyo ng mga panahon na yun? Nung nag-aaral ako, elementary ako. Ang nanay ko kasi home economic teacher. Ang sarap-sarap magluto. Lahat ng, yun ang ng nanay ko na hindi ko namana. Sa tatay ako, natuto. Humawak ng baril, martial arts. Kasi nung araw, meron kaming paarkilahan ng bisikleta. Pag hindi sinusoli yung bisikleta sa oras, eto na ako, iikot na ako sa balot. Yung lugar namin sa Tondo, island yun Iikot na ako, nakasakay na ako sa racer. Ako umiikot para sabihan yung mga umarkila, oy, time is up na yan, ganon. Sino ba mga umaarkila, di ba mga lalaki? Oo nga. Hindi ako natatakot. Pala ba ng tita? Hindi, yung father ko, sige,
Alam niya eh, may karga na ako. Meron na siyang tinuro sa akin na Pang self-defense, tita. combat judo. Combat judo naman, tita. Tita, paano naman kayo napasok sa showbiz? Nung araw, si Charito Solis pupunta sa bahay namin. Hinihiram ako, dinadala ko sa studio. Ako, nagmamaneho ko. Marunong na ako magmaneho at the age of 15. Marunong na ako Sino po ang magmaneho. nag-train sa inyo, nagturo mag-drive? Mga pinsang ko sa probinsya. Nagulat ka ang nanay ko at tatay ko, marunong ka magmaneho. Sabi niya, Nay, sa probinsya, may jeep doon. Yung jeep na mga, oo, sa jeep. Natuto na ako, ayun. Inaano ko ni Charito. Ako nagmamaneho sa kanya. Tita, how did you get to know Charito Solis? May I ask, paano bang kayo Yun nga, hindi ko rin maintindihan paano kami naging magkaibigan eh. Katuwaan. Sinusundo niya ako sa bahay, sa How Tondo. old were you Tondo then, pa kami tita? ha, Tondo. How old were you again? 16, 17 yung paano na So, ako. tita, para kayo nag-ano sa kanya, parang personal assistant. Oo. Alam mo si Charito, Driver pag ng sumakay ka na personal sa kotse, lalakad na kami, shooting na. Huwag mo nang kausapin. Bakit po? Nagkakarga na siya kung ano yung role niya, kung ano yung nag-internalize na siya. Siya na yun. Kung Siya ano na. yung character na ipoportray niya, siya na yun. Talaga, tita. Galing talaga niya. Magaling siya. Sana naging close friends ba kayo through the years? Oo, naging magkaibigan naman kami. Pero, ang ibang klase, hindi ko sinabi sa kanya na gusto kong mag-artista. Hindi niya alam. Ang nasa pakiwari ko, Tita Pearls, si Tita Chato yung parang Hindi. sa iyo, nag-encourage to join showbiz. Hindi. Nagulat na nga lang siya, uy, bakit kasama ka? Sa Malbarosa. Isa ako dun sa mga Talents. Huwag na, dito na lang. Rosa, ako'y naparito upang sa'yo ihingi ng kalinga itong anak ni Milanio. Kami man ay lubos ng pinabayaan ni Milanio. Higata sa'yo, wala akong ipainom sa aking anak. Wala naman ako ibang malapitang kundi ikaw. Ako? Basta iiwan ko sa itong aking anak. Eh, anong gagawin ko dyan? Baka kayo nang bahalang magpalaki sa kanya. Kailangan pag-aralin niyo siya. Tapos na sa amin ni Milanio ang lahat. Wala na akong siyagang magkapulpa sa kapatid niyan. Oh, isang bata. Ito ay wala ka rin, baby. sabi ko, kinuha ko eh. Sabi ko, kinuha ko eh. Tita, pero you were 15 years old at the time. Ito'y part ba na kagustuhan niya na tulungan ng pamilya ninyo? Kaya pumasok kayo sa showbiz. You faked your age ba, tita, para makapasok ng... Hindi, nagtrabaho Showbiz ko ba? nung 15 years old ako. Nagtrabaho ko. Tita, anong work ang... Promo. Ah, Nagbibigay kami ng mga sample, yung sa mga bahay-bahay. anong Lifebuoy. company ito, tita? Lux. Mga ano... di ba? Sabon. At saka, Continental Chicken Noodle Soup. Wow. Yun, meron kaming, parang booth. Lahat, nagbibigay kami ng sample, kami, kung saan akong lugar na destino. Saang palengke. Ako pumupunta sa mga bahay-bahay, kaya lahat ng kalye halos sa Sampaloc. Alam ko, memorize ko yung mga kalye nila. Nasuyod ko lahat yun. Pero at 17 years old, tita, 2 years later, pumasok po kayo sa LBN Pictures. Tama po ba? Yung uncle ng sister-in-law ko, kailangan daw nila extra. Uy, extra! Alam mo kung anong role ko? Nagpapapirma ako ng autograph kay Pugo. Napagkamala ko si Yul Brynner. Kasikatan ni Yul Brynner. Tama. Yun lang ang role ko, nagpapirma. Tita, 4 piso. Ayun, tatanungin ko. Sweldo ko, 4 na piso. Tita Pearl, malaki ng 4 na piso ng mga time na yan. Oo naman. Tita, anong una mong binili sa talent fee mo? Natatanggap yung 4 na piso na yan. Wala akong binibili. Binibigay ko sa nanay ko. Tita Pearl. Wala. Kahit yung nagtrabaho na ako sa promo, Opo. unang sweldo ko, ang hindi alam yung sa promo, binibigyan nila kami ng pangkain. Opo. Ang ginagawa ko, hindi ko ginagastos yung budget. Iniipon ko yun, tinatabi ko. Tapos, nung naipon ko na, sweldo na. Bumili ko ng bag. Alam ko, ang nanay ko mahilig sa bag. Binili ko yung nanay ko ng isang bag. Parang leatherette pa nga eh. Nung araw ang mura. 8 pesos. Sus naman, leather yun Umiyak ang nanay ko nung binigay ko yung bag. Alam mo kung bakit umiyak? Pagbukas niya ng bag, nandun yung sweldo ko.
Lahat ng sweldo ko nandun. Yung envelope, yung ano, nandun sa kanya. Umiyak ang nanay ko. Hindi ko yung makakalimutan dahil umiyak din ako eh. Siyempre, Tita Pearl, you're a very good daughter. Talagang naipakita mo yung Mahal mo, pag mahal mo, gagawin mo lahat eh. Minahal naman nila ako eh. Tita Pearl, sa showbiz, di ba, siyempre po, nagkakaroon tayo eventually ng click, nagkakaroon po tayo ng mga unang nakikilala, nagiging kaibigan natin. Kasama niyo, kabatch niyo po si Tita Luz Valdez, Marita Zubel, Tita Marita. LDN kami nun. Mga LDN. taga-LDN kami. Kami yung ano eh, may tawag sa amin nun eh. Alaga ni Ate Maring. Si Ate Maring, pamangkin ni Doña Sisang yon. Kami yung alaga. Mami ko ba ay nakasama niyo? Oo, barkada, kasabay. Kasabay namin. Pero, nagkaroon siya ng lead role sa LDN. Sila ni, yata, Jumides Matura. Si Marita Sobel, nag-leading lady. Si Luz Valdez, nag-leading lady. Ako naiwan. Kasi nung pwede na ako mag-leading lady, hindi naman kami yung lead role talaga. Ang lead role, si Pugo, si Bentot, at saka si Pancho Magalaw na. Tres Mosquiteros. Kami, parang yung mga pair-pair lang na ano. Tinanggihan ako ng leading man. Yung partner ko sana, sabi raw, hindi raw niya kaya kong dalhin. Nung nalaman ko yon, hindi na ako mag-aartista. Pumunta na ako kay Aling Bading, yung anak ni Doña Sisang. Sabi ko, Aling Bading, hindi na ako mag-aaral na lang ako. Medyo na-discourage ka rin. Oo, ayoko na mag-artista. Napag-iwanan na ako. At saka mukhang hindi na ako magkaka-break eh. Tita Pearl, sino naman to? Wala lang. Sumalangit nawa. Wala na. Pero naging kaibigan ko. Naging best friend ko yun. Naging kaibigan ko. Gano'n naman ang... Alam mo kung bakit? Nagpapasalamat ako, tinanggihan niya ako. Dahil nung tinanggihan niya ako, napunta ako sa pinakamalaking artista ng panahon na yon, si Saldi Siorna. Yun ang naging leading man ko. Di ba, Tita Pearl, all's well that ends well. Kaya sabi ko nga, kaya magkaibigan kami nung tumanggi sa akin. Magkaibigan kami. Nang nag-produce siya ng ano, ako leading lady niya. Tinanggap ko, magkaibigan kami. FPJ? Hindi. Hindi si FPJ, hindi. Sino kaya? Diba? Huwag na. Baka batukan ako ni Tita Pearl. Tita, what do you miss most about showbiz noon? Noon? Hanggang ngayon. Yung panahon ngayon na. Mas ngayon yung panahon ngayon. Marami akong mga naging anak eh. At lahat ng mga naging anak ko, minahal ko naman lahat yun eh. Mga action stars, mga bold stars, lahat yun dumaan sa kamay ko. Totoo po. At parang lahat yun, minahal ko yun. Yung mga ginagawa sa'yo, hindi mo makakalimutan din eh. Tita, kayo po ay aware ba kayo na kayo ay magaling na artista? Hindi. Hindi naman. Ano lang, kasi naman, yung pag-aartista ko, kahit paano naman, pinag-aaralan ko rin eh. Alam mo ba? Nagtatanong ako, ano educational attainment nito, character nito? Baka mag-adlib ako ng mali eh. Mali. Di ba? Ano naabot nito? Wala. Wala nito. Ganun lang ako. Tita, masasabi niyo bang kayo ay method actor? Or kasi you do your homework, nagre-research ka ba, Tita? Or you do things instinctively? Hindi method, kundi yung pakiramdam lang. Gut feel, Tita. Yung ilagay mo lang talaga yung yung eksena. Kung ano yung eksena. Pero meron akong mga limitation. Hindi ako pwedeng halikan. Walang kissing scene. Nagkagalit nanay ko at saka tatay ko. Medyo may konting lalabas yung tuhod, medyo Tita, pero hindi kayo ba dapat. Pero nung araw na dodobolan ako. May nakadouble sa akin. Talaga, Tita? Anong ginawang pagdodobol? Hubad. Anong movie to, Tita Pearl? Suicide Commandos. Ang eksena, naligo ako sa tubig. Kunwari, ang shot, tinanggal ko yung palda ko, tinanggal ko yung blouse ko, shot dito. Yung palda, yung isang shot dito, tuhod lang, pababa. Tapos, long shot na, full shot na.
nakahubad na babae, tumalon sa tubig. Alam niyo naman yan, Tita Pearl, hindi niyo alam. Oo, pinagalitan nga ako ng leading man ko eh. Sabi sa akin, huy, tawa ka ng tawa dyan. Iniisip ng tao, kayo yung nakahubad doon na pinaglalalamas doon. Sabi sa akin, ginanon ako. Sabi ko, ay, oo nga, no? Sabi ko, kasi, ang sound sa akin eh, bitiwan mo ako. Kaya Tita, yun na yung first and last, wala na, di ba? Hindi ka naman talaga yun na yun. Yun na yun. Yan kasi nakukuha, siguro Tita, that's what happens when you've been in the business for, Tita, alam niyo bang 1957 to 2024, 67 years na po kayo sa showbiz. Tagal na, no? Matanda na pala ako. Tita, no. No, you look so Matanda na ako. fresh Sige and na nga. beautiful. Tita, biro nyo, kaya ba natin tapatan yon, guys? 67 years in show business, Tita. Naman. And you've done more than much more than 250 roles. Mas marami pa. Oo. Tita, Ako nga, hindi ko na alam eh. Hindi Ay, na kasama na-count, pala ako no? dyan pag nanonood ako ng mga lumang pelikula sa Apo. TV. Ay, andyan pala ako. Sabi Tita, ko, may paborito oo, po ba mga kayong teleserye, movie, sa inyong mga nagawa? Lahat naman eh. Kaya lang, pag natatapos sa akin yung isang teleserye, parang nagkakasakit ako. Yung ba parang namimiss ko ba? Ayoko magtrabaho talaga. Ayoko muna magtrabaho. Papahinga muna ako. Ayoko magtrabaho. Kaya di ba, ang tawag po yata dyan, nagkakaroon po ba kayo ng separation Ayan, anxiety? sepak ako. Sepak ako eh. Sepak. Sepak. Ina-inang tita ko, sepak ang tawag doon eh. Nasa sepak ako. You won 2 acting awards. Best Actress for Marcang Rehas in Famas, 1962. Best Supporting Actress for Anak ng Cabron in Urian, 1988. Tita, hindi ba kayo nakakaramdam na kumisan much as nanalo kayo ng 2 awards, hindi ba kayo parang nararamdaman na overlook yata ako? Para akong underrated namang masyado Hindi. at 2 lang yung awards ko. Hindi dumating sa akin ng ganon. Wala akong ganong pakiramdam. Ang ano ko, salamat po. Napansin ako. Salamat po. Meron akong isang hindi mo nabanggit. Catholic Mass Media. Ang title lang ng teleserye ko. Ano din? Pag hindi naman ako nanalo, ewan ko na. Ilaw ng tahanan. Oo, ilaw ng Oo, tahanan. ilaw ng tahanan. Naku, Catholic Mass Media, nakabantay sa akin. Best Actress For for TV. Television. Oo. Ay, congrats, Tita. Bago pa lang ang Catholic Mass Media. Bago pa lang, Bago pa no? lang sila. No? Tita, para sa inyo po, ano po ba ang isang magaling na artista? Magaling na artista. Yung bang pagdating sa eksena, nag-iiba ka. Kung ano yung karakter na pinuportray mo, yung ka. Alam mo, may nangyari sa akin ganyan. May barkada ako. Ito, pagdating doon sa eksena, sabi niya sa akin, nung natapos na, Tita, na-starstruck naman ako sa'yo. Barkada tayo eh. Sabi sa akin, talagang barkada kami. Pagdating sa eksena, nanay na kita. Yung pag gano'n, nanay na kita, gano'n. Sabi ko, ha? Para sa akin yun ang pinaka, na compliment sa pag-artista ko. Yun. Hindi niya alam na yung sinabi niya sa akin, wow, tumaas ako ng taas-taas. Nakakatok niyo ang puso ng bawat isa sa amin. Oo, Tita, siguro. that's what makes you a great actress. Tita, paano po ba paano nag-i-internalize ang isang magaling na artista katulad mo? Iba-ibang klase. Pag may crying scene, paano ko iiyak, paano ako luluha, paano babagsak yung mo, talaga. Meron akong 2 kanta at saka isang dialogue na dinayalog ko to sa isang guesting ko. Pinapasok ko yun sa ulo ko. Kasi ang eksena, mistress siya ng asawa ko. Pinuntahan ko sa bahay niya para sabihin na, layuan mo na yung asawa ko. Pero iba dialogue ko. Ano ba yun? Magiging ina ka rin. Para ramdaman mo kung ano nararamdaman ko. Nakakaano naman yun, nakakaantig nga. Di ba? Yun no? Yun ang trigger mo, Tita Pearl. Nagiging ina ka rin. Mararamdaman mo kung ano nararamdaman ko ngayon. Yan.
Isa yun. Tatlo yan. Yung isa naman, kantang Ingles. Yung isa, kantang Tagalog. Yung Ugay ng Duyan. Ay, grabe sa akin yung Ugay ng Duyan. Ito, sample. Di ba? Ang dati kong araw, nung munti pang bata, sa piling ni nanay, nais kong maulit ang awit ni inang mahal. Awit ng pagdating doon sa nanay, naalala ko nanay ko. Isa yun. Pagkatapos yung isa, You Raise Me Up. Para kay Lord naman yun. Amen. Tita, in one interview, sabi po ninyo na minsan parang ang feeling niyo nagiging parehas na lang po yung roles na ginagampanan ninyo. Kadalasan parang nagkakapareho pa ng linya. Oo, madalas. Paano po yan? Kadalasan mga action, siyempre mga anak ko, action star. Siyempre matatapang yun. Anak, huwag mong ilagay ang bata sa iyong mga kamay. Yung dialogue ng nanay. Kasi, makikipaglaban, makikipag-away. Dabing ako dito. Di pat ako doon, magdadabing na ako sa kabila. Hindi ng dialogue ko. Pareho. Pareho mga eksena kasi halos di ba? Tita, si sample po na sa camera with feeling nga po, please. Tita, maaari po ba ako makahingi ng sample nung line na yun, tita? Anak, huwag mong ilagay yung batas sa iyong mga kamay. Thank you, tita. Tita Perla, pag-usapan po natin yung aspeto ng pagiging mother mo. Kasi people don't know so much about or too much about your being a mother dahil napaka-pribado po ng inyong buhay. Sino po ba si Perla Bautista sa tunay na buhay bilang isang ina? Bilang isa lang ang anak ko. At yung anak kong yun, alam ko bigay ng Diyos sa akin. Dahil hindi ako magkakaanak. Bakit po bigay? Baluktot matris ko. Oh. Pero, niregalo sa akin ng Diyos yun. Binigay sa akin ng Diyos talaga. Di ba by God's good grace, nakaisa kayo? Nakaisa ko. Tita, now he's a grown man? Oo. Professional Malapit na. na mag-senior eh. Oh. Malapit na. Hello po. Tita, meron po tayo dito sa ating programa. Tinatawag po nating Flash the Movie. First movie natin po is Eddie, Junior Detective. Nandito po ang mami ko, if I'm not mistaken. Oo. Mira Eddie Ocampo. Junior Detective. Yes, Ang 1958. director namin dyan, si Tony Santos. Yan ang isa sa mga unang-una kong pelikula. Si Vic Diaz, ang partner ko yata dyan. Ang galing na Si Malaki memory ni Mata. Tita Perla. Malvarosa. Ay, dyan ako na-discover ni Yoyong Fernandez, Yoyong. yung tatay ni Rudy. Opo. Ang eksena ko lang, may karga akong bata. Hinahabol ko si Vic Silaya na anak-anak ko Diyos sa istorya. Napansin ako ng direktor kasi habang nagdadialog ako, ganyan ako, sayaw ako ng sayaw ng gano'n. Sa inyo, nahanap ka namin Bakit? Hindi sana kami na sustento Wala na kaming makain Ang naalala ko itong bata, hindi nabali sana kung ako lang. Baka lain mo ba naman ipagtabuyan kami parang hayop? At papaluin pa kami ng palo-palo. Siya nga. Baka naman kung ano nasabi niyo. Ano sasabihin namin doon? Wala. Sige, magsiwi na kayo, takang bahala sa inyo. Asikasuhin ko na yung kapatid ko. Ang hindi alam ng direktor, ang dami kong pamangkin. Ang dami kong inalagaan pamangkin na Kaya sanay kayo pumalong, sanay mag-ano, lang, sanay do. ako. Ayun, doon ako na-discover. Sumunod kong pelikula, second lead na ako ni Charito sa Black Beauty. Wow, ang bilis din ng Ang bilis, sabi ko. imbulog ng inyong career. Tita. Awa ng Diyos, sabi ko nga, wow. Eto na, Black Beauty na. Si Chato, siya yung Black Beauty, ako yung second lead. Pero Chato, ba't nandito ka? Sabi ko, casting yata ako, kasama mo yata ako dyan Ba't daw ako nandun? Kilabot sa Barilan, 1960. Nako, Kilabot sa Barilan. Yan yung una. Fernando Saldi. Pujuna and Saldi Shornak. Yun yung first leading role ko. Ang galing naman, tita. First. Unforgettable. Alam mo kung yan. bakit ako na second choice, na pamasak butas ang tawag sa akin? Bakit po? Yung leading lady na operahan. Oh. So, kailangan na nilang tapusin yung pelikula. Kailangan nilang, kailangan lang ng bagong artista. Tama. Sinundo ako sa bahay, sabi niya,
pwede ka ba? Kailangan nila artista doon. Yun yung sabi na ako sa LDN na mga mag-aaral na lang ako. Hindi na ako mag-aartista. Di wala na akong contract. Nagsalita na ng contract. Wala na akong contract sa LDN. Pumunta kami na, inay, punta tayo sa kasama ko nanay ko. Lead role pala. Yun ang swerte. Markang Rehas, 1962. Yan yung award ko. Yan yung ang role ko dyan, medyo bar girl. Parang pero na-in love. Ayun, yun lang. Minsan isang gamo-gamo. May istorya ako dyan. Panood ko to. Oo, minsan isang gamo-gamo. Hindi ako ganyan kagaling dyan sa pelikulang yan. Bakit ito? Nang dahil lang kay Jay Ilaga. Ang pagbalabas akong sagay. Nagtatawanan sila. Nagtatawanan naman ang lahat. Nagtatawanan naman ang lahat. Iyak na lang kayo. Wala na bang maaaring gawin kung di umiyak? Naiinis na ako sa sarili ko eh. Hindi ko mapigilan. Paano? Kayo may iinis sa sarili niyo. Dapat may escape sa lumapastangan sa inyo eh. Si Jay ang nagdala sa akin. Si Jay ang... Kaya ako gumaling. Gawa ni Jay. Hindi dahil ako. Sa'yo mismo. Si Jay ang galing ng... ni Jay Magaling sa akin. mga Ang hatak. galing ni Jay. Nadala ako ni My Jay. brother is not a pig. My brother is not a pig. Ang kapatid ko'y tao. Hindi pamilya mo. Hindi niya pamilya mo. Ang kapatid ko'y tao. Hindi pamilya mo. Black ng City Jail. Isa na naman po pelikula ni Nora Honor. Oo. Meron akong storya dyan. Ito yung director namin, si Mario O'Hara. Sabi ko, Direk, buhay pa ako. Sa ending, andun ako sa ending, naka-wheelchair ako. Binibinyagan yung anak ni Nora doon. Oh, sino sa inyong ninang? Kami po. Kami po. Ako rin po. Ninang din po ako. Apat na bala tumama sa akin, buhay pa ako. Sabi ko, ganyan. Apat na bagsak ako eh. Natawa naman ako. Binabaril ako dun eh. Alam mo, sabi sa akin ng director, ikaw lang yung artista. Natuwi kong i-schedule, wala problema. Kasi, mga sikat yung mga kasama ko. Siyempre, may mga booking yun sa ano-ano. Ako, wala. Pag meron akong project, yun lang. Hindi ako tatanggap ng iba. Dito ako. Tatapusin ko muna to, tsaka ako. Tama. Ayaw kong pagsabayin. Tita, ito po, anak ng Boy with Ace Verhel, anak ng Cabron. Naku, mahal ko yan. Yan ang isa sa mga naging anak ko na ang malasakit sa'yo. May mga pangyayari kami sa shooting na alam ko yung bad boy, yung original bad boy, siya yung bad boy. Ngayon, mukhang meron hindi sila na pagkasunduan ng producer at siya. Alam ko nalagay ako doon dahil sa kanya. Siya sana yung bad boy eh. Siya nawala, ako natira. Ang naging anak ko si Robin na. Nawala na si Ace. Maraming mabait yan. Sige. Magpakasama ka. Hihintayin ko na lang na iuwi kang bangkay. Pero tandaan mo sa nato. Hindi kita iiyakan. Nay? Nay? Mahal mo ba ako, di ba?
Gumapang ka sa Lusak, 1990. Lina Dina Broca. Bona. Dina Bona. Dina no? Bonavi. Tsaka salbahe ko dyan. Medyo may pagkaano ko dyan eh. Galing saan? Hindi mo alam? Sabihin mo! Hindi mo alam kung saan galing? Tumigil na kayo! Ano ba kayo? Rachel, tuwing dadalaw ka dito, lagi na lang kayo nagbabangayan. Gusto niyo mag-away? Doon sa kalye! Sige, doon kayo mag-away! Sige! Susunugin namin kayo dito ng buhay. At siguraduhin kung walang matitirang bakas nyo. Tinanggiya ka! Inay! 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 The Fatima Buen Story, 1994, tita. Chris Aquino. True to life yan eh. Alam mo ba na nakilala ko yung Si talagang Fatima Fatima Buen sa koreksyonal. Oh. Sabi niya sa akin, lalabas na ho ako. Hindi nakulong yun. Lalabas na ho ako. Magpapakasal ho ako, mag-aasawa ho ako. Pwede ho kayo, Ninang? Sa akin, oo naman ako. Hindi naman kami nagkita na uli. Nakalabas yung talagang Fatima Buen. Na-meet ko, yung Fatima Buen. Nasa sinapupunan ko pa lamang si Fatima. Alam ko nang hindi siya pangkaraniwan. May kakambal siyang kaba at hiwaga. Panginoon, mamamatay po ba ako? Kung mangyayari po yan, kayo na pong bahala sa mga anak ko. Ma? 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 Tita, next film, Maestra. Ay, Ang nako. Maestra, 2013. Tita, title role po. Title role, oo. Alzheimer ako dyan eh. Medyo may pagka-Alzheimer na ako dyan. Ano na ako, medyo. Nung istorya, yung maestra, na-appreciate ng mga dumaan sa kamay niya. Yan yung parang yun ang Minorture niya, istorya. minentor niya. Kaya ko pa naman ah. Kulang ang pasasalamat sa pagmamahal mo ay hindi Lola Magdalena, 2023. Oo. Mabait ako dyan. Pero pokpok. Lahat kami dyan, Gloria Diaz, Lisa Lorena, Pia Moran, Sunshine Cruz, kasama dyan. 5 kami, pokpok. Pero ako yung pokpok na pinakamatanda. Na matanda na, maano pa sa, kumbaga nagtitinda pa, walang bumibili. Rason, hinihintay ko si Ernesto. Hindi kami nagkaanak ni Ernesto. Nag-uulyanin na ang lola mo. Tigilan mo na nga yan sa kakaintay mo sa first love mo. Salamat po. Tapos po tayo sa Flash the Movie. Meron naman po tayo ngayon. Dadako tayo sa Pick a Name. Ayan. Vilma Santos. Mahal ko to. Nung panahon nila ni Nora, Noranian, Vilmanian, nag-aaway-away. Pero pareho kong mahal eh. Pag ito may problema, tatawagan ako sa bahay. Ate baby, punta ka dito. Punta ako sa bahay niya. Magkukulong kami sa kwarto. Kwento niya sa akin kung ano problema niya. Paglabas ko ng kwarto, wala akong narinig. Diba yun ang totoong kaibigan? Ngayon lang natin nalaman na may close friendship pala si Tita Perla, aka Baby, kay Ate V. Maski kay Guy, si Guy, sabay sila eh. Nakakatuwa, pareho mo sila naging close Pareho. friend, Tita Perla. Luz Valdez. Sabay ko sa LGN. Sabay kami. Magkakaibigan kami. Hanggang ngayon, magkakasama pa kami sa Baliksamahan. Ay, naku, love na love ko po yung ating Baliksamahan. Joseph Estrada. Love team. Love team. Noong unang panahon, Marcang Rehas. Marcang Rehas, sabay kami nanalo din siya ng Best Actor. Nanalo akong Best Actress. Pagtapos yung mga sumunod na mga nanonominate yung mga pelikula namin. Fernando po. Fernando po Jr. Naging anak ko yan. Kaya lang namatay kagad ako nung bata pa siya.
Hindi ko siya naantay na magka-eksena kami yung malaki. Pero naging leading lady niya ako. Dalawa sila, magkapatid. Ang galing tita, naging mother kayo, naging leading lady din. Oo. Ay, si Marita Subel. Marita Hindi ko Subel. na kilala. Naku, ito yung matagal namin pinagsamahan sa LBN. Hanggang ngayon, magkakasama kami sa Balik Samahan. Nakakatuwa po na tita na meron po tayong Balik Samahan. Oo. Na di nawawala yung bond natin po. Ngayon nga po ata, parang di ba tama po ba kung may bago pong batch? Siyempre, matatanda na kami, medyo ipapamana na. May pamamanahan naman. In your 67 years in the business, tita, paano po ninyong gustong maalaala ng mga tao? Ay, isang taong lahat ng ka-Diyos. Siya lang talaga. Yun ang gusto kong maano ng mga tao. May Diyos. Yun ang tinatakbuhan ko. Sinasabihan ko ng... At lahat ng nangyayari sa akin, plano niya lahat yun. Tita, mensahe po ninyo sa mga taong nakatrabaho ninyo, naging kaibigan po sa loob ng halos 7 dekada na sa industriya. Sa kanila lahat, siguro naman, awa ng Diyos. Wala naman ako pinakasamang masama. Mababait sila kasi. Para sa akin, mababait sila lahat. Thank you, tita. Thank you. Words to ponder from John chapter 15, verse 12. This is my commandment, that you love one another just as I have loved you. Amen. I would like to thank Omnident Dental Center for my smile, tita. Lucy Britannico of Hair Shop Salon, sis, maraming salamat po. And also, tita, I would like to thank Tita Bebot of Colorete Boutique. I'm wearing Jessica McClintock. Thank you so much. Mia Mison Home Fragrances, maraming salamat sa inyo. Mark, Ina, and Shirley, my friends. Thank you so much. And to my FG family, FG Clinic, thank you so much. Ina and Dr. Mitzi, thank you. For my Tita Perla. Thank you. Ganda naman. Thank you very much po. Ganda. And Tita from Mia Mison, gusto ko pong ma-experience nyo hanggang sa pag-uwi. Yung, tita, naamoy nyo ba yung ating mabangong ano? Ito po yun, Mia Mison Home Fragrances. Maraming salamat, Tita Pearls. Thank you. Again, thank you po for joining us. Maraming salamat po sa pagsama ninyo as we continue to pay tribute to the movie industry's seasoned and respected veteran senior stars. Hindi po sapat ang binigay nating oras para magbigay-pugay po sa napakalaking kontribusyon nila sa industriya ng pelikulang Pilipino. Again, I'd like to thank you guys for your support and appreciation. Ito po si Snooki Serna, and always remember that whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Thank you so much. Bye. We hope to see you soon. Thank you. Thank you.